Acknowledgement receipts na hindi sakop ng disbursement period inilabas sa impeachment trial. With the permission of counsel, December 21 to December 31, 2022, yung covered period ng disbursement ng confidential fund, Mr. Wamil, right? Yes, Your Honor. So when you say hindi pasok dun sa period na yon, ng Yes December po, Your 21 to 31, 2022. Yes po, Your Honor. Dahil 2023 nakalagay na taon, supposedly. Tama? Yes po, Your Honor. Okay. You may proceed, counsel. 12 months na hindi pasok. 2023. Mga dokumentong ipinasa ng Office of the Vice President hindi compliant sa rules ng Commission on Audit ayon sa dating COA State Auditor. Hindi po siya compliant to the joint circular dahil yung first column, which is the programs, activities and projects, hindi po in-indicate nung OBP yung kanilang specific confidential activities na kanilang paggagamitan ng confidential fund as required under Item 4.2 of the Joint Circular. Mga opisyal o politikong panig sa China ukol sa West Philippine Sea dapat nang lumantad ayon sa Malacanang. Mas maganda po siguro talaga kung kayo po ay nagpapakita ng katulad ng pananaw ni Congressman Pulong Duterte. Mas magandang lumatad na sila para makita natin kung sino ba talaga ang totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas. Panawagang resignation sa mga politikong laban sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, walang mali ayon sa palasyo. So wala tayong nakikita na mali. No? Ang Pangulo, ang administrasyon ay wala nakikita na mali sa tinuran ni Secretary Gibo Teodoro. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Ang sabi nga ng Pangulo, pagdating sa pagpaprotekta sa ating interes, kahit anuman ang ating kulay, kahit magkakaiba ang pananaw sa ibang issues, pero ang patungkol sa pagmamahal sa bansa, hindi ito pinag-uusapan. Time frame ng umano'y planong skandal kay Executive Secretary Rob Recto iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation. Well, we have to establish kung kano yung time frame. That's why we are subpoenaing the persons mentioned by the personalities na nahuli natin. Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino hinarap ang mga nagpoprotesta sa harapan ng gusali ng ahensya. Ito, kaysa maniwala kayo sa mga interview, magkakaharap tayo ngayon, ito yung pakinggan nyo. Pinaglalaban, ito sabi ko nga, kalma lang kayo. Ito, pinapataas ko pa yung tuko. Tingnan natin kung anong mangyari ngayon. Alas 9 nag-hearing, 10 minutes na. 10 minutes na. Brad. Pwede ko ba ipagpatuloy? Yung mga interview kasi, iba pinuputol, yung iba social media, pinaglalaban po natin yung karapatan ninyo. Ang sabi ko daw po ay re-respetuhin ninyo yung proseso ng criminal trial. Re-respetuhin natin bilang officer of the court. Pero maliwanag walang jurisdiction. Yun na nga lalabas sa hearing. Hindi naman ako para mag-decide na... Dapat din po may public statement kayo. Ito na public. Walang jurisdiction. Ulitin ko, si judge ang dapat magpaliwanag kung paano niya binayolate yung section 126. Jurisdictional issue. Constitution pa ang pinaliwanag ko kanina. Article 13, section 3. Tapos na siguro. Narinig na, ang dami na nagtetempo. Pero kung illegal po yung decision, pwede mo ituloy natin ang reaching list na 85 kasi wala ko siyang jurisdiction. Ibang usapin na yan. Nagtetrad na tayo sa jurisdictional grounds. Usaping abogado o usaping hukuman. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nais na maipasa ngayong taon ang progress bill ng tax relief sa middle-class workers. Yung iba po kasing tax na nababanggit ay hindi po ang mga pangkaraniwang mamamayan maapektuhan. Mas maapektuhan to yung bumibili ng mga mamahaling sasakyan. So ito'y inaaral. So hindi naman po yung mga middle income ang usually maaapektuhan ng mga binabalak po na mga tax reforms. Department of Agriculture, walang planong magpatupad ng import ban sa bigas. Monitor ko yan every week. But there will be no import ban, definitely.
DA walang nakikitang issue sa supply ng bigas hanggang matapos ang taon. Paghahanda sa El Nino, tiniyak So far, stable pa rin po yung cost production ng mga manufacturers natin kaya wala po tayong request for increase ng mga SRP natin, ng mga manufactured goods natin. Sa ngayon, I can more or less say na no real issue. Nakapaghandaan natin itong darating na El Nino. Wag lang siguro may malaking sakuna na mangyari or like super typhoon na dadaan sa ating mga harvested area. Department of Education confidential funds ginamit sa maintenance and operating expenses ayon sa former COA State Auditor. Kasama ba yan sa tinatawag mong exclusive listahan ng pwede paggamitan ng confidential funds, Mr. Witness? Pag sinabing maintenance and other operating expenses po, wala po siya specifically dun sa enumeration ng item 4.8. Office of the Vice President nagsumite ng mga dokumento at hindi humingi ng audit exemption ayon kay former State Auditor Roderick Wamil. Ang humingi po ng, actually meron nag-request po na kung pwedeng audit query na lang yung i-issue instead of AOM. So parang exception po yun dun sa provision ng Joint Circular na AOM yung i-issue. Exemption po yung tinatanong ko. Just an exemption on the audit itself. The conduct of the audit, meaning nag-submit po ba sila ng liquidation reports? Yes po. Nag-responde po ba sila sa AOM nyo? Yes po, pero hindi pa rin po sila compliant dun sa requirements. No, Your Honor, I'm not asking that. I'm just asking for nag-submit ba sila? At Pero hindi pa rin po full submission yung ginawa nila. The question, Mr. Wamil, is did they submit a response? Whatever your evaluation of the response, complete or incomplete, is another matter. Yes po, Your Honor. They submitted the response po dun sa AOM. Isa pang state prosecutor ng Commission on Audit iniharap ng prosekusyon sa impeachment trial. Nung magsimula po ako sa COA, sa ICFAO, ang na-audit ko lang po na liquidation documents ng Office of the Vice President ay kay Vice President Sara Duterte. Bakit siya lang, Madam Witness? Dahil nga po from 2014 hanggang sa ngayon po, yung naisubmit po sa amin na liquidation documents is sa confidential fund po ni VP Sara. Sa DepEd naman po, ang na-audit ko lang po na liquidation documents na nasubmit sa office namin is liquidation documents sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte noong siya ay Secretary of Education. Hindi pag-alis ng value-added tax sa system loss charges, kinwestiyon ng ilang kongresista. VAT on systems loss. Losses na nga, bakit binat mo pa? Tapos from generation, transmission, distribution, supply, pati mga lifeline, nag-ambag ka na nga para may discount yung senior citizen, may discount yung lifeline, ikaw nag-ambag, tinax ka pa? Anong klase yun? 12 pesos per liter na fuel discount sa public utility vehicles hindi sapat ayon sa isang transport group. Na-implement sana ng tama, pwede na, makakatawid na po sana, pero kulang po yan na kung titignan po natin sa kada litro na kinakarga namin dahil napakataas pa rin ng presyo. Batangas Congressman Leandro Libiste and former lawmaker Jing Paras hinamon ng National Bureau of Investigation na patunayang sila ay inosente sa issue laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Very clear naman yung statement namin. Sinasabi namin, you're being called because you are person of interest dito. Kailangan mo magbigay linaw. Binanggit yung pangalan. Umano'y Ghost Health Center sa bansa, prioridad na alamin ng Department of Health. That's the reason yung I'll be going around. I'll be doing a lot of traveling pero locally. Dala namin either an architect or an engineer to see how we can rehabilitate or to operationalize the super health centers. Pagharap sa paglilitis ng former Special Dispersing Officers ni Vice President Sara Duterte, kaabang-abang ayon sa prosekusyon. Ako po yung nagdi-disperse as a dispersing officer. Si Colonel Lasco po, ang work lang po niya ay as a designated security officer. Siya lang po yung sa field, sa confidential operations po. Nagdi-disperse po ako ng confidential fund
sa security officer po. Hindi po ako, Your Honor, ang nag-ano po ng DFEs. Ganito po ang nangyari, ma'am. Nang ma-encash na po ang kwarta, ang pera ay ang cheque, nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer. Sana maging consistent sila sa kanilang mga naging kwento na, because I will not understand if after their clear narration of what happened during the hearing of the Committee on Good Government ay biglang mababago ang kanilang kwento. Bawal magsinungaling because they are under oath. Confidential funds, hindi ligtas sa disclosure o pagsisiwala, ayon kay Attorney Roderick Wamil. Is po dun sa joint circular, dapat naka-indicate po dyan yung specific programs, activities and projects po na pagbabasehan ng kanilang confidential disbursement po. Yung specific confidential activities po na kanilang pagbabasihan, since yan po ay plano, dyan po nakabase yung kanilang confidential expenses. Paggamit ng alias o code sa confidential funds, hindi pinapayagan, ayon kay former Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza. Ba ginagamit yung mga pseudonym, di ba, sa intelligence fund? Hindi naman yung ginagamit sa confidential funds, di ba? Saan? Yun ang tanong ko. Sa intelligence o sa... Dito sa confidential po. Oo, kasi wala namang national security na ma-endanger, di ba? That's my, yun yung tingin ko. Pero kung intelligence, pwede? Intelligence, oo, kasi mayroong yan eh. Yung tinatawag nating purchase of information from asset, usually naka-code ang mga asset. Nagpapakalat ng fake news hinggil sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa, iniimbestigahan na ayon sa palasyo. Nakausap po natin mismo si Secretary Dave Gomez at ipinag-utos na rin po niya sa anti-fake news desk natin na tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapa-aresto kay Senator Bato de la Rosa. At titignan din natin kung ito ba ay malisyoso. Tignan po natin, inaaral pa po kung ano yung mga naipakalat, kung paano naipakalat, at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. At kapag nakita namin kung ano ang dapat na ipataw, ibibigay po namin sa inyo kung anong kaso ang pwedeng isampa sa kanila. Pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa impeachment trial, ikinababahala ng prosekusyon. It's very troubling, it's concerning because it undermines the people's trust and confidence in this constitutional institution. Dahil malaki yung problema yun, no? Kung ang mapapaniwala ang mga kababayan natin na hindi maayos ang nangyayari dito sa impeachment proceedings, hirap po yan, no? Kung mawawala ng tiwala ang mga kababayan natin dito, no? sa proseso na to. Communications Undersecretary Claire Castro sinagot ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na maging profesional. Ulitin ko si Claire Castro is a spokesperson of the President at the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong seal ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Sumasagot lamang tayo sa walang basehang akusasyon sa Pangulo at sa administrasyon na may bitbit na ebidensya. Kapag hindi niya nasasagot ang aking mga nasasabi, magsisimula na siyang mamersonal at manira ng walang basihan. Hindi yan professional. Kampo ni alias Amanda, pabor sa opsyong temporary surrender kay Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika. The prosecution is very much willing to cooperate with whatever it is that needs to be done, yung mga legal protocols na kailangan nating sundan. Hindi naman ibig sabihin nun na wala na siyang magiging pananagutan sa biktima dito sa Pilipinas kasi yun yung laging pinanghahawakan namin sa prosecution before pa. Yung sinasabi nila na we should not file a case kasi para ma-extradite siya, para doon na lang siya litisin sa ibang bansa. Senate Secretary kinumpirma ang medical leave ni Senator Loren Legarda.
foreign trip ng senadora, hindi umano alam ni Senate President Sherwin Gatchalian. Leave August 2 yata. August 3 to 5. For how long? Kaya nga po, nung hearing po nung kuan, wala po siya. Absent po siya. Pero pabalik na siguro siya next week. Hopefully ho, pabalik. Nagpaalam ho naman may leave of absence po si Senadora Loren in fairness to her. Okay. Medical leave po. Kausap po namin ni SP, yung aming executive secretary. Ang sabi naman na nag-file po ng leave si Senadora Loren. For when? What period? Medical leave po. Tuloy-tuloy yung investigation namin. Yung ba tatakasan talaga nila? I don't think tatakas sila. Babalik yan. Okay. Babalik yan. Naniniwala kami babalik. Baka gusto nilang umuwi na nakaposas pag hindi sila bumalik, di ba? At Senator Erwin Tulfo sinabing ipaubaya na sa Office of the Ombudsman ang flood control investigation ng Senado. Initially, napag-usapan namin yung Ombudsman na everything that has to do with flood control sila na magkahawak kasi ang dami na ring ongoing, tumatakbo na. So, kung baka pakialaman pa namin, ika nga mapurnada pa and we don't want to do that. It's really about time that it's given to us. All the evidence and all the statements are given to our office to do. Going, meron na namang process na ginagawa to make sure that the ends of justice are met. And we're doing it. We're here every day.